Sa mismong sala ni Tanya, sa harap ng dalawang mesa na puno ng mga kamag-anak, inabot ng biyenan niyang si Mama Maria ang kanyang pinggan at padabog itong binawi. Tumama ang porselanang pinggan sa gilid ng mesa at lumikha ng matinis na tunog. Kung hindi ka pipirma, huwag kang kumain ng kanin ng mga Lopez. Sa ibabaw ng mesa, nakapatong ang isang deed of real estate mortgage at agreement of co-ownership. Kung pipirma siya, ang condo unit niya ay isasangla para may magamit na puhunan ang kanyang bayaw. Kung hindi siya pipirma, magmumukha siyang masama at walang utang na loob na manugang sa paningin ng buong angkan. Hindi gumalaw si Tanya. Tumingin lang siya sa pinto. Nakatayo doon ang asawa niyang si Christian. Hawak nito ang isang asul na folder, ang orihinal na Condominium Certificate of Title, CCT. Sa sumunod na segundo, pabagsak niyang nilapag ang titulo sa hapagkainan. Sinambit niya ang 8 salita sa kanyang ina. Sa kanya ang bahay. Kayo lang ang bisita. 3 araw bago nito, pagpasok ni Tanya sa kanyang kondo, naabutan niya si Mama Maria na nakaupo sa gitna ng kanyang sofa. Bukas ang TV, napakalakas ng volume. Sa ibabaw ng center table ay nagkalat ang mga balat ng butong pakwan, at sa tabi nito ay may isang kumpol ng bagong susing hindi pamilyar. Tiningnan lang siya ni Mama Maria at hindi man lang tumayo. Natigil si Tanya sa paghuhubad ng sapatos. Ma, kailan pa kayo dumating? Tanghali, sagot ni Mama Maria habang ngumunguya ng butong pakwan. Di ba sabi niyo busy kayo pareho? Nandito ako para bantayan ang bahay niyo. Bahay niyo. Ang salitang bantayan ay sinabi niya na parang pamunuan. Napatingin si Tanya sa key holder malapit sa pinto. Wala na doon ang nakasabit na spare keys. Hindi siya agad nagtanong. Sa 1 taon nilang kasal, natutunan na ni Tanya na sa bawat linyang para sa kabutihan niyo ng kanyang biyenan, may nakakabit na resibo ng obligasyon. Noong 1 buwan, gusto nitong ibigay nila ang master bedroom dahil pupunta raw sa Maynila ang bayaw niyang si Jason para maghanap ng trabaho at kawawa naman daw ito sa guest room. Bago iyon, hiningan siya ng 80,000 pesos pandagdag daw sa engagement party ni Jason para presentableng tingnan ng pamilya. Bago pa roon, kinuha ni Mama Maria ang ATM, payroll card ni Christian dahil ang pera daw ng lalaki ay dapat nanay ang naghahawak para hindi maging maluho ang asawang babae. Ni minsan ay hindi nakipagsagutan si Tanya ng harapan, hindi dahil mahina siya, kundi dahil madalas nasa probinsya si Christian para sa site inspection ng mga engineering projects nito. Tuwing wala ang asawa niya, saka umaatake si Mama Maria. Habang nanggugulo ang biyenan, mas kinokolekta ni Tanya ang mga ebidensya. Ang pamilya ay hindi dapat maging battleground, pero kung gagawin nilang gera, dapat bantayan mo ang sarili mong teritoryo. May ingay sa kusina. Binaba ni Tanya ang kanyang bag at lumapit. May nakasalang na kaldero, may mga hiniwang gulay, at bukas ang pinto ng refrigerator. Lumapit si Mama Maria at tinuro ang freezer. Inilabas ko na yung mga imported na Wagyu beef. Mamayang gabi, dito kakain si Jason at ang girlfriend niyang si Chloe. Tiningnan ito ni Tanya. Iyon ang mga pagkaing inihanda niya para sa birthday ni Christian. Ma, uuwi si Christian sa Makalawa. May plano ako sa mga pagkain na yan. Anong plano? Pinahid ni Mama Maria ang kamay niya sa apron. Isang pamilya tayo, huwag kang madamot. Pare-pareho lang tayong kakain. Pagkasabi nito'y parang may naalala siya. Oo nga pala, mag-half day ka bukas. Sasamahan mo ako. May aayusin tayong papeles. Nag-angat ng tingin si Tanya. Anong papeles? Ngumiti si Mama Maria. Ilalagay natin ang pangalan ng asawa mo sa titulo ng kondo. Umuugong ang exhaust fan sa kusina. Nakapatong ang mga daliri ni Tanya sa counter. Hindi siya sumagot. Inakala ni Mama Maria na hindi siya naintindihan. 1 taon na kayong kasal ni Christian. Hindi pwedeng pangalan mo lang ang nakalagay diyan. Anong sasabihin ng ibang tao? Baka isipin nila under desaya ang anak ko. Tinitigan siya ni Tanya. Binili ko ang kondo na ito bago pa kami ikasal. Kahit bago pa kayo kinasal, ito ang tinitirhan niyo ngayon bilang mag-asawa. Mabilis na sagot ni Mama Maria. Pumasok ka sa pamilya Lopez. Apelyido namin ang dala mo. Kung pangalan mo lang ang nasa titulo, walang mukhang maihaharap si Christian. Sinarado ni Tanya ang refrigerator. Alam ba ito ni Christian? Huminto ng kalahating segundo ang kamay ni Mama Maria na may hawak na butong pakwan. Siyempre alam niya. Huwag mo siyang gawing dahilan. Mabait na bata iyon. Nahihiya lang siyang sabihin sa'yo kaya ako na ang kumakausap.
Pinasadahan ni Tanya ang kanyang phone at pinindot ang voice recorder. Pinatong niya ito nang nakataob sa gilid ng counter. Kalmado ang boses niya. Pangalan lang ba ni Christian ang ilalagay? O may iba pang papeles? Nahulog sa patibong si Mama Maria? Pagkalagay ng pangalan niya, isasangla natin ng saglit. Gusto kasing mag-franchise ni Jason ng negosyo. Kailangan ng puhunan. Magkapatid sila. Hindi na iba yon. Hindi hinawakan ni Tanya ang kutsilyo sa tabi niya. Iniurong lang niya ang phone palapit sa kanya. Isasangla ang kondo ko para pautangin si Jason? Nagsalubong ang kilay ni Mama Maria. Huwag mo namang pakinggang masama. Pag gumita si Jason, tutulungan din naman niya kayo. Wala pa kayong anak. Aanhin niyo ba ang masyadong maraming pera? Mas humina ang boses ni Tanya. Pumayag si Christian? Pumayag? Mabilis na sagot ni Mama Maria. Ako ang nagluwal sa kanya. Kilala ko ang anak ko. Pagkabitaw ng linyang iyon, may pumasok na notification sa phone ni Tanya. Mensahe mula sa condo admin. Ma'am Tanya, may nag-apply po ng resident access at nagpapagawa ng sariling RFID card para sa unit nyo. Ang pangalan po ay Jason Lopez. Kayo po ba ang nag-authorize? Tinitigan ni Tanya ang text habang nagsasalita pa rin si Mama Maria. Dito na muna titira si Jason mamayang gabi. Bakante naman yung guest room. Dadalaw din si Chloe sa weekend. Pamilya na tayo. Kinuha ni Tanya ang phone. Umaandar pa rin ang recording. Sinabi niya kay Mama Maria, sasagutin ko lang po yung katrabaho ko. Pumunta siya sa balkonahe at tinawagan si Christian. Walang sumagot sa una. Sa pangalawa, sumagot din. Maingay ang background, parang nasa construction site. Christian, hindi na nagpaligoy-ligoy si Tanya. Nandito ang mama mo. May dala siyang susi. Sabi niya pumayag ka raw na ipasok ang pangalan mo sa titulo at isangla ang kondo para kay Jason. Natahimik ang kabilang linya. Biglang bumigat ang boses ni Christian. Wala akong sinabing ganun. Nakatingin si Tanya sa mga sasakyan sa ibaba. Pinapag-apply din niya si Jason ng RFID sa admin. Huwag kang pipirma kahit saan, madiing sabi ni Christian. Huwag mo ring ibibigay ang orihinal na titulo. Nasa safety vault mo pa ba? Tumingin si Tanya sa direksyon ng kwarto niya. Oo, kokontakin ko si Ati. Sara ngayong gabi. I-save mo lahat ng recording ngayong araw, sabi ni Christian. Gagawin ko ang lahat para makauwi bukas. Hindi agad sumagot si Tanya. Paano kung gumawa ng eksena ang mama mo sa harap ng mga kamag-anak? Tumigil ng saglit si Christian. Di tapusin natin ang eksena sa harap ng mga kamag-anak. Binaba ni Tanya ang tawag. Sa refleksyon ng salamin sa balkonahe, hindi siya mukhang talunan, hindi rin galit. Unti-unting nanlamig ang mga mata niya. Pumasok siya sa kwarto, binuksan ang drawer, at chinek ang mga kopya ng dokumento. Naroon ang deed of sale, patunay na bigay ng magulang niya ang down payment, at photocopy ng titulo. Ang pinakaibabaw na kopya ay medyo nagusot, senyales na may naghalungkat. Kinuha ni Tanya ang photocopy at nakita ang malabong watermark na inilagay niya. For condo admin file only, not valid for other purposes. Inayos niya ang mga papeles, pinikturan, in-upload sa cloud, at sinend kay Ati. Sara. Mabilis na nag-reply ang abogada. Huwag kang magpanik, collect receipts. Binaligtad ni Tanya ang phone sa mesa. Sa sala, nakatayo si Tanya sa likod ng pinto, pinakinggan ang huling linya. Hindi siya lumabas. Minsan, ang mga tao ay hindi naman ignorante sa limitasyon, iniisip lang nila na wala kang tapang na ipatupad ito. Kinabukasan ng hapon, wala pa sa kondo si Tanya ay nakita na niya ang sasakyan ni Jason sa ibaba. Isang puting second-hand sedan ang nakaharang sa tapat ng basement parking. Bukas ang trunk, may 2 maleta, isang comforter, at kahon ng mga gamit sa kusina. Nakasigarilyo si Jason habang kausap ang lobby guard. Nang makita si Tanya, agad niyang inalis ang sigarilyo. Ate, nandyan ka na pala! Ang tono niya ay parang siya na ang lalaki ng bahay. Pinasadahan ng tingin ni Tanya ang mga gamit niya. Anong ginagawa mo rito? Ngumiti nang nakakaloko si Jason. Sabi ni Mama, dito muna daw ako ng ilang araw. Sakto, bibisita si Chloe sa weekend para tingnan ang bahay. Tumama ng malalim ang salitang, tingnan ang bahay. Bago pa makapagsalita si Tanya, huminto ang isang grab. Bumaba si Chloe, nakadress, at may bitbit na paper bag ng sikat na brand. Nakasunod sa kanya si Mama Maria na parang isang real estate agent na nagbebenta ng unit. Chloe, tingnan mo ang ganda ng location nito. Malapit lang sa MRT. Pag kinasal kayo ni Jason, mas madali ang buhay nyo dito.
Masayang sabi ni Mama Maria. Nakatayo lang si Tanya. Nang makita siya ni Chloe, naging alanganin ang ngiti nito. Ate, titingin lang po ako. Agad sumingit si Mama Maria. Bakit ka mahihiya sa sarili nating bahay? Hipag mo siya, hindi siya ibang tao. Sabay abot ng susi kay Jason. Umakyat na kayo. Hinarangan ni Tanya ang pinto ng elevator. Tumingin siya kay Mama Maria. Ma, hindi ako pumayag sa RFID ni Jason. Nawala ang ngiti ni Mama Maria. Anong ibig mong sabihin? Ang hindi residente ng kondo, hindi pwedeng magka-RFID, sabi ni Tanya. Rules ng admin. Napangisi si Jason. Ate, wag mo naman gamitin ang admin sa amin. Isang pamilya tayo. Makikitulog lang ng ilang araw. Tiningnan siya ni Tanya. Makikitulog ng ilang araw. Pwede. Pero ang palihim na maglipat ng bahay, hindi. Nagbago ang ekspresyon ni Chloe. Tumingin siya kay Jason. Diba sabi mo pumayag na ang kuya at ate mo? Tumigas ang mukha ni Jason. Agad sinalo ni Mama Maria ang usapan. Nahihiya lang ang hipag mo. Nagpapakipot lang yan. Pag uwi ng kuya mo, maayos din ito. Walang emosyon si Tanya. Pinindot niya ang elevator at umakyat sila. Pagpasok, agad inangkin ni Mama Maria ang master sofa. Nilapag ni Jason ang mga bagahe sa tapat ng guest room. Si Chloe naman ay nag-ikot ng tingin sa sala, dining area, at sa pinto ng master bedroom. Ang ganda ng layout, bagay sa bagong kasal, komento ni Chloe. Tuwang-tuwa si Mama Maria. Sabi ko sa inyo hindi pwedeng sarili lang ang iniisip ni Christian. Pag nailagay na ang pangalan niya rito, pamilya na ang magdedesisyon kung anong gagawin sa unit. Pumunta si Tanya sa kusina para kumuha ng tubig. Nasa bulsa ng apron niya ang phone, naka-on ang recorder. Paglabas niya, naglabas si Mama Maria ng dokumento mula sa bag at nilapag ito sa center table. Sakto nandito si Chloe. Pirmahan mo na ito? Utos ni Mama Maria. Tiningnan ito ni Tanya. Nakasulat sa taas. Family Real Estate Co-Ownership and Financial Assistance Agreement. Sa ilalim, may maliit na letra. Ang ari-arian ay maaaring gamitin bilang collateral para sa negosyo ng miyembro ng pamilya. Beranga, nag-angat ng tingin si Tanya. Sinong gumawa nito? Nag-iwas ng tingin si Jason. Kaibigan ko. Hindi naman yan formal na kontrata. Internal agreement lang ng pamilya. Umupo si Tanya. Internal agreement? Bakit nakasulat ang salitang collateral? Nainis si Mama Maria. Huwag mo nang pansinin ang mga salita. Kailangan ni Jason ng cash flow sa negosyo. Titingnan ng bangko kung may asset siya. Isasangla lang sandali. Babayaran din niya pagkalipas ng 6 na buwan. Nilipat ni Tanya sa huling pahina. May 2 linya para sa pirma. Isa para sa kanya, isa para kay Christian. Sa linya ni Christian, may nakapirma na. Huminto ang kamay ni Tanya. Hindi yon pirma ni Christian. Kapag pumipirma si Christian, maikli ang dulo ng stroke. Dito, mahaba at pilit na ginaya. Hindi na niya ito pinansin at nagtanong na lang. Pumirma na si Christian? Tinaas ni Mama Maria ang baba niya. Oo, pumirma na. Natatakot siya na baka hindi ka pumayag, kaya inuna na niya ang pirma niya. Tumango si Jason. Ate, pumirma na si kuya. Kung hindi ka pipirma, pinapahiya mo ang kuya ko. Mabagal ang kilos ni Tanya. Kinuha niya ang phone at pinikturan ang bawat pahina. Kalmado lang siya, na para bang isesend niya iyon kay Christian para i-confirm. Tinitigan siya ni Mama Maria. Anong pinipikturan mo diyan? Bago ako pumirma, kailangan kong basahin ng maigi. Kahit basahin mo pa yan, wala kang magagawa. Pabulong ngunit madiing sabi ni Mama Maria. Tanya, kinasal ka sa pamilya namin. Hindi ka pwedeng bumukod kay Christian. Kung pangalan mo lang ang nandito, pagtatawanan ng pamilya Lopez ng mga kamag-anak dahil hawak mo sa leeg ang anak ko. Sinarado ni Tanya ang folder. Kung ganun, hihintayin ko si Christian para pag-usapan natin to ng harapan. Bumagsak ang mukha ni Mama Maria. Pag-uwi niya, ganyan din ang sasabihin niya. Di hayaan natin siyang sabihin ng harapan. Natahimik ang buong sala. Nakatayo si Chloe sa balkonahe. Nilalaro ang tali ng paper bag. Walang kibo. Nawala ang ngisi ni Jason. Tinitigan ni Mama Maria si Tanya at biglang ngumiti ng pag-ak. Sige, gusto mo talagang idaan sa matigasan? Kumuha siya ng isa pang papel sa bag niya. Ito ang listahan ng putahe para sa salo-salo sa Sabado. Sa Sabado, inimbitahan ko ang buong angkan.
Kapag hindi ka pumirma, tatanungin ko sila sa harap mo mismo. Kung nag-asawa ba ang anak ko ng isang babaeng titulo lang ang kilala at walang pagpapahalaga sa pamilya? Nag-angat ng tingin si Tanya. Saan gaganapin ang salo-salo? Diniinan ni Mama Maria ang bawat salita. Dito, tinitigan siya ni Tanya. Pumayag ba ako? Tumayo si Mama Maria. Lumapit sa kanya. Bahay ito ng anak ko. Bakit kailangan ko ng permiso mo? Hindi umatras si Tanya. Tinulak niya pabalik ang folder. Sa Sabado na lang tayo mag-usap. Inakala ni Mama Maria na natakot siya. Medyo lumambot ang mukha nito. Mabuti pa nga, sana simula pa lang sumunod ka na. Nakahinga ng maluwag si Jason at tinulak ang maleta niya papunta sa guest room. Hinarang ni Tanya ang kamay niya sa doorknob. Hindi pwede ngayon. Natigilan si Jason. Ate, di ba sabi mo sa Sabado na lang pag-usapan? Ang papeles, sa Sabado, tinuro ni Tanya ang maleta. Pero ang pagtira dito, hindi pwede. Umakyat muli ang galit ni Mama Maria. Kinuha ni Tanya ang kanyang phone. Binuksan ang chat nila ng condo admin. Sasabihin ko na sa admin na hindi ako pumapayag. Walang authorization ko, walang makakapasok na hindi residente. Pinindot niya ang send. Ilang segundo, nag-reply ang admin. Noted pusto ma'am. Denied access. Hindi maipinta ang mukha ni Jason. Umiwas ng tingin si Chloe. Humihinga ng malalim si Mama Maria sa galit, pero hindi niya magawang magwala sa harap ni Chloe. Sinipa niya ang maleta sa paanan ni Jason. Ibalik mo na muna sa kotse. Nakatayo si Tanya sa pinto. Pinapanood si Jason na inis na hinahatak ang mga gamit. Nang sumara ang pinto, sinave niya ang recording at sinend ang mga pictures kay Ati. Sarah. Pagkaraan ng 10 minuto, tumawag si Sarah. Peke ang pirma ni Christian. Hindi nga mukhang sulat niya. Sagot ni Tanya. Wag mong sirain diyan. Kalmado ang boses ni Sarah. Sinisubukan ka lang nilang takutin. 3 bagay ang gagawin mo ngayon. Una, wag mong ilalabas ang orihinal na titulo. Pangalawa, i-record mo ang lahat ng usapan. Pangatlo, kung pipilitin ka nilang pumirma sa Sabado, dadating ako. Tumingin si Tanya sa marka ng baso sa lamesa. Dadating ka. Pero hindi ako magpapakita sa simula. Hahayaan ko silang ilabas lahat ng gusto nilang sabihin. Naintindihan ni Tanya. Minsan, ang pag-iwas sa laban ay hindi panalo. Kailangan mong hayaan ang lahat na makita kung sino talaga ang may masamang intensyon. Bago niya binaba ang tawag, pumasok ang text ni Christian. Nahanap ko na yung loan agent. Uuwi ako sa Sabado. Hawak ni Tanya ang phone. Maliwanag ang screen. Sumunod na pumasok ang text ni Mama Maria. Sabado, 6 p.m. Dadating ang buong angkan. Wag mo akong ipahiya. Matagal itong tinitigan ni Tanya. Kanya ang phone. Isang salita lang ang nireply niya. Sige. Biyernes ng umaga, biglang naging maingay ang messenger group chat ng pamilya. Nagising si Tanya sa sunod-sunod na notification. Ang pangalan ng GC ay Pamilya Lopez. Ang unang nag-message ay si Tita Flor, ang tita ni Christian. Nakakaloka ang mga kabataan ngayon. Asawa na nga, pero tinuturing pa ring ibang tao ang pamilya ng lalaki. Sarili lang ang iniisip. Ayaw man lang patulugin ang bayaw ng ilang araw. Agad may sumegunda. Di ba si Christian naman ang bumili ng kondo? Sabi ni Maria, yung pamilya raw natin ang nagbigay ng down payment. Sobra naman yan. Nagpadala ng sad face emoji si Mama Maria. Ayoko na lang magsalita. Bukas, kakain tayo doon. Tulungan niyo na lang akong pagsabihan para sa ikabubuti ng pamilya. 2. Nakaupo si Tanya sa dining table. Malamig na ang kape niya. Hindi siya nagmamadaling mag-reply. Binuksan niya ang gallery ng phone, pumili ng isang picture. Ito ang unang pahina ng contract to sell ng condo. Klaro ang petsa 8 buwan bago sila ikasal ni Christian. Pangalan ng bumili, Tanya. Tinakpan niya ang pirma at unit number. Tanging ang mahahalagang detalye lang ang iniwan at sinend sa GC. Biglang natahimik ang GC. Pagkaraan ng kalahating minuto, sumagot ulit si Tita Flor. Kahit bago pa kinasal binili, magkasama na kayong nakatira dyan. Si Christian naman ang nagbabayad ng monthly amortization, di ba? Nag-type si Tanya. Ang monthly amortization ay naka-auto-deduct sa personal bank account ko. Si Christian ang nagbabayad ng kuryente, tubig at groceries. Ang pagiging malinaw sa pera ng mag-asawa ay hindi ibig sabihin na hindi namin mahal ang isa't isa. Nag-send siya ng bank deduction screenshot. Nakatakip ang account number. Hindi na sumagot si Mama Maria.
Pero hindi pa rin tumitigil si Tita Flor. Ang sabihin mo, pinagdadamutan mo lang kaming mga Lopez. Nireplyan ito ni Tanya. Ang pinagdadamutan ko ay ang mga taong nangingialam ng hindi nila pag-aari. Walang sumagot sa huling mensaheng iyon. Maliit lang na ganti. Pero nakita na ng buong pamilya ang unang barahan na nilapag niya. Pumasok na sa trabaho si Tanya. Isa siyang project manager sa isang interior design firm. May meeting siya sa kliyente ng 10 a.m. Wala pa ang kliyente nang lumapit ang receptionist nilang si Joy. Bakas ang pagtataka sa mukha. Ate Tanya, may naghahanap sa'yo sa labas. Matandang babae. Pagtingala ni Tanya, nakita niya si Mama Maria sa lobby. Nakasuot ng matingkad na blusa, may bitbit na Tupperware ng sabaw. Pagkapasok pa lang, nagpalingalinga na ito at nang makita si Tanya, nilakasan nito ang boses. Tanya, ipinagdala kita ng sabaw. Napatingin ang lahat ng katrabaho niya. Lumapit si Tanya. Ma, anong ginagawa niyo rito? Pinilit ibigay ni Mama Maria ang Tupperware. Busy ka kasi sa trabaho. Naaawa ako sa'yo. Pero hindi porket busy ka, pababayaan mo na ang pamilya. Bigyan mo naman ng desisyon yung sa kapatid mong si Jason. Malamig ang hawakan ng Tupperware. Sa bahay na lang po tayo mag-usap. Dito na tayo mag-usap. Tumingin si Mama Maria sa receptionist at sa ibang empleyado. Kayo na ang humusga. Ang anak ko, nakitira lang sa kondo ng asawa niya. Ngayon, nagigipit ang kapatid ng lalaki. Gusto lang isang lasandali ang titulo. Ayaw pumayag. Hindi ko naman hinihingi yung kondo. Gusto ko lang isipin niya ang pamilya. Pero tinatrato niya kaming parang magnanakaw, pinagbawal pa niya sa guard ang bayaw niya. Nag-iba ang tingin ng receptionist. Huminto ang dalawang designer. Biglang natahimik ang lobby. Magaling magsalita si Mama Maria. Bawat salita ay parang paawa effect, pinapalabas na walang pusong manugang si Tanya. Hindi nagpaliwanag si Tanya tungkol sa down payment o sa titulo. Hindi rin siya nakipagtalo tungkol sa pagiging mabuting manugang sa harap ng ibang tao. Kinuha lang niya ang phone niya, binuksan ang recording kahapon at iniharap ang screen kay Mama Maria. Sigurado po ba kayong gusto niyong pag-usapan ang pagsangla ng kondo ko dito mismo sa opisina? Natigil si Mama Maria. Pinlay ni Tanya ang unang 10 segundo ng recording. Dinig na dinig ang boses ni Mama Maria. Pagkalagay ng pangalan niya, isasangla natin ng saglit. Gusto kasing mag-franchise ni Jason. Nagbago ang ihip ng hangin sa lobby. Nakaawang ang bibig ni Joy. Yung isang empleyado ay kunwaring nagbabasa pero nakikinig. Hindi inakala ni Mama Maria na nakarecord siya. Nasira ang acting niya. Nirecord mo ko? Pinatay ni Tanya ang audio. Pumunta po kayo sa opisina ko para manggulo. Kaya kailangan ko lang ilatag ang katotohanan. Nanggigil si Mama Maria. Magaling ka talaga. Binalik ni Tanya ang Tupperware sa kanya. Salamat po sa sabaw. Pero nasa oras po ako ng trabaho at hindi ako nag-entertain ng away pamilya dito. Hindi siya sumigaw. Pero agad na nakaramdam ang receptionist. Lumapit ito ng maayos. Ma'am, may kliyente po si Ate Tanya. Dito po tayo sa labas. Bago tuluyang lumabas, lumingon si Mama Maria. Humanda ka sa Sabado. Narinig ito ng malinaw ni Tanya. Pag-alis ng matanda, nilapitan siya ni Joy. Ate Tanya, ang lala naman ng biyenan mo. Ngumiti lang si Tanya. Malala siya dahil walang nagpapabayad sa kanya ng tama. Pagdating ng 4:00, nag-text ulit ang admin. Ma'am, may 2 bisita po sa labas ng unit nyo kanina. Yung isa sinubukan buksan yung pinto gamit ang susi pero di gumana. Gusto nyo po ba ng CCTV footage? Nag-reply agad si Tanya. Opo, pagkalipas ng 10 minuto, na-send ang screenshot. Makikita sa video na sinusubukan ni Jason na gamitin ang susi. Katabi niya si Chloe. Nireplyan ni Tanya ang admin. Paki-deactivate po ng lahat ng access maliban sa akin. Magpapalit po ako ng lock cylinder mamayang gabi. Kinagabihan, pinanood ni Tanya ang locksmith habang kinakalas ang lumang kandado ng kondo. Tumawag si Jason. Naka-loudspeaker ito. Ate, pinutol mo yung RFID ko? May mga gamit pa akong naiwan. Wala kang authorization na pumasok dito. Nagpipigil ng galit si Jason. Alam ba ni Mama ang ginagawa mo? Malalaman niya mamaya. Natahimik sa kabilang linya. Sige, tawa ni Jason. Nandyan ang buong angkan sa Sabado. Tingnan natin kung paano ka lulusot. Binaba ni Tanya ang tawag. Inabot sa kanya ng locksmith ang mga bagong susi. Nilagay ni Tanya ang 2 sa bag niya at tinabi ang isa para kay Christian. Masyadong tahimik ang kondo ngayon. Tahimik bago ang bagyo. 11:00 ng gabi,
Nag-send ng picture si Mama Maria sa GC. Menu iyon ng salo-salo. May caption pa. Bukas, 6 p.m., dito tayo sa bagong bahay ni na Christian. Pag-uusapan natin ang mga bagong rules ng pamilya. Tinitigan ni Tanya ang salitang bagong bahay ni na Christian. Hindi siya sumagot. Nilapag niya ang phone, binuksan ang safety vault sa kwarto, at tiningnan ang asul na folder ng titulo. Hindi niya iyon kinuha. Dahil ang totoong dapat magbagsak niyan sa mesa, ay hindi siya. Sabado ng umaga, nagising si Tanya sa door chime ng intercom. Pagtingin niya sa screen, naroon si Mama Maria kasama ang 2 kargador na may dalang mga folding table. Buksan mo ang pinto, nandito na ang mga lamesa, utos ni Mama Maria sa kamera. Tiningnan ni Tanya ang orasan. 8:20 a.m. Ang salu-salo ay 6:00 p.m. pa. Kailangan maghanda ng maaga. Hindi pwedeng magmukhang kawawa ang pamilya natin sa mga bisita, sagot ng biyenan. Pinagbuksan niya ito. 2 round table ang ipinasok sa sala, kaya biglang sumikip ang espasyo. Inutusan ni Mama Maria ang kargador na ilipat ang center table ni Tanya sa balkonahe. Lumapit si Tanya at hinawakan ang gilid ng center table niya. Ako na ang maglilipat ng gamit ko. Natigilan si Mama Maria, napahiya sa harap ng kargador. Sige, kung yan ang gusto mo. Pag-alis ng mga kargador, nagsimulang magsalansan ng mga paper plates at inumin si Mama Maria sa mga cabinet. Sinundan siya ni Tanya, kinukuha ang lahat ng mahahalagang dokumento at tinatago sa kwarto. Nakita ito ni Mama Maria at ngumisi. Sinong pinagdadamutan mo? May mananakaw ba sa sarili nating pamilya? Tumingin si Tanya. Kayo rin po ang nagsabi kahapon. Pamilya tayo, kaya bakit niyo ko pinapakialaman? Hindi nakasagot ang matanda at nagdabog papunta sa kusina. Hindi nagtagal, dumating si Tita Flor. Pumasok ito na parang nag-i-inspeksyon. Aba, ang ganda ng renovation dito ah. Tanya, ikaw ang nag-design nito? Kaya pala ang ganda ng tinitirhan mo. Inabutan siya ni Tanya ng tubig. Inumin niyo muna. Kinuha iyon ni Tita Flor pero hindi umupo. Hinawakan nito ang cabinet. May halong patutsyada ang boses. Ang babae, hindi dapat masyadong magaling. Baka mawalan ng lugar ang lalaki sa bahay. Sumigunda si Mama Maria mula sa kusina. Totoo yan. Si Christian ngayon, sunod-sunuran na. Ako na nanay niya. Hindi na pinapakinggan. Hindi sumagot si Tanya kaya mas lumakas ang loob ni Tita Flor. Tanya, prangkahan na tayo. Kung binilhan ka ng magulang mo ng kondo, magaling sila. Pero may asawa ka na ngayon. Hindi pwedeng pansarili lang ang iniisip mo. Makatarungan lang na ilagay mo ang pangalan ni Christian dyan. Nilapag ni Tanya ang baso. Tita, pumunta po ba kayo para kumain o para maging saksi sa pirmahan? Nawala ang ngiti ni Tita Flor. Ang sungit mo namang bata ka. Kung kakain, welcome po kayo, sagot ni Tanya. Pero kung magiging saksi sa dokumento, basahin niyo muna ang laman. Ang saksi, may legal na pananagutan. Tumigil ang daliri ni Tita Flor sa baso. Lumabas si Mama Maria sa kusina. Huwag mong takutin ang tita mo. Nagmamalasakit lang siya. Tumingin si Tanya. Pwedeng magmalasakit, pero hindi pwedeng mamililit ng pirma. Pagsapit ng tanghali, nag-message si Christian. Nasa eroplano na ako pabalik. Kinuha na ni Sarah ang mga papeles. Nag-reply si Tanya. Huwag kang bibigay. Hindi ako pipirma hanggat wala ka. Kakasara lang niya ng phone nang may tumawag na unknown number. Hello, si Miss Tanya Lopez po ba? Ako po si Mr. Torres mula sa Global Finance. Ni-refer po ako ng asawa ng bayaw niyo. Ready na po ba kayo mamaya para sa pagpirma sa loan agreement? Napahawak si Tanya sa hamba ng balkonahe. Lumalamig ang simoy ng hangin. Anong loan agreement? Nagulat ang kabilang linya. Para po sa business loan ni Mr. Jason Lopez, gagamitin pong collateral ang kondo sa Ortigas na nakapangalan sa inyo. Sabi po niya, pipirma kayo mamayang gabi para sa guarantor consent. Nanlamig ang mata ni Tanya. Sinong nag-submit ng papeles? Naging maingat ang agent. Kailangan po namin i-verify ito ng personal. Kung wala po kayong alam dito, i-hold po muna namin ang proseso. Pinindot ni Tanya ang record. May kopya ba ng ID ko sa file nyo? Opo. May pirma ko? Narinig ni Tanya na binubuklat ang papeles sa kabilang linya. May pre-approval signature po, pero kulang pa ng final personal signature. Pumikit si Tanya. Paki-hold po ito. Kung may pupunta man sa inyo ngayong gabi dala ang papeles, wag niyong aprubahan. Si po, ilalog ko po ito sa system.
Sinend ni Tanya ang recording kay Atin Sara. Mabilis itong sumagot. Planado na pala nila ito noon pa. Pinilit ka na nilang ipasok sa proseso nang hindi mo alam. Mas masakit ang linyang iyon kaysa sa lahat ng panlalait ni Mama Maria. Tumingin si Tanya sa sala. Inilalagay ni Mama Maria ang master chair sa gitna ng hapag ang upuang inuupuan ni Tanya at Christian araw-araw. Naisip ni Tanya, hindi ito simpleng salo-salo. Isa itong paglilitis. Gusto nilang ipitin siya sa harap ng buong pamilya para mapilitan siyang pumirma. 3:00 ng hapon, dumating si Chloe. Hindi siya nag-iisa. May dala siyang bulaklak at sample ng red wedding invitation. Kinuha ito ni Mama Maria at tuwang-tuwa. Ang bait mo talagang bata, Chloe. Ganyan dapat, pag magpapakasal, kinakausap ang pamilya ng lalaki. Sumulyap si Chloe kay Tanya. May halong pagyayabang ang tingin niya. Ate, balak po naming magpakasal ni Jason sa December. Kung maayos po ang papeles ng kondo nyo ngayon, panatag na ang loob ng parents ko. Naintindihan agad ito ni Tanya. Akala ni Chloe, magiging kanila ang kondo na ito. Alam ba ng parents mo kung kaninong pangalan nakapangalan ang bahay na to? Tanong ni Tanya. Natigilan si Chloe. Agad sumingit si Mama Maria. Hindi importante kung kaninong pangalan. Pamilya na natin sila. Tumingin si Tanya kay Chloe. Importante yon. Huwag mong isama sa plano ng kasal mo ang ari-arian ng ibang tao. Padabog na nilapag ni Mama Maria ang invitation card sa mesa. Tanya, huwag kang masyadong matabil. Matabil man, totoo. Balik ni Tanya. Natahimik muli ang sala. Yumuko si Chloe. Galit na nakaturo si Mama Maria kay Tanya. Sige, attitude ka ngayon. Mamaya pag nandito na ang lahat, tingnan natin kung makapagsalita ka pa ng ganyan. Pumasok si Tanya sa kwarto. Nilock niya ang pinto at nag-text kay Christian. Pinasok na nila yung pre-approval ng loan. Mabilis ang reply ni Christian. Alam ko. Nakuha ko na ang papeles sa agent. Pagkalipas ng 10 segundo, nag-send ulit siya. Tanya, ako nang bahala tumapos nito mamaya. Unti-unting lumuwag ang hawak ni Tanya sa phone niya. 5:30, nagsidatingan ang mga kamag-anak. Nakatayo si Mama Maria sa pinto, malakas ang boses. Pasok kayo, dito sa bagong bahay natin. Tuwing sasabihin niya ang bagong bahay, titingin siya kay Tanya na parang ipinapamukha ito sa kanya. Tumutulong si Tanya na mag-abot ng baso. Hindi siya nakikipag-agawan ng posisyon o salita. 6:00 saktong dumating ang mga pagkain. Nilatag ni Mama Maria ang 3 dokumento sa harap ng upuan ni Tanya. Family Co-Ownership Agreement, Mortgage Guarantor Consent, at Elderly Care and Residence Agreement. Lahat may nakalaang blanko para sa pirma ni Tanya. Ngumiti si Tita Flor. Tanya, nandito na ang mga matatanda. Pirmahan mo na yan para maayos na ang pamumuhay niyong mag-asawa. Nakatayo si Jason sa tabi, may hawak na ballpen. Nakayuko si Chloe pero nakikinig. Tumingin si Tanya sa pinto. Wala pa si Christian. Nahalata ito ni Mama Maria at ngumisi. Wag mo na siyang hintayin, na traffic daw. Sabi niya sa akin, ako na daw bahalang magpapirma sa'yo. Nag-angat ng tingin si Tanya. Sinasabi niyo po bang galing sa sarili niyang bibigyan? Walang kagatol-gatol na sumagot si Mama Maria. Siyempre, nakarecord lahat ito sa phone ni Tanya. 6:20 p.m. Puno na ang sala. Magkakatabi ang mga kamag-anak. Kanya-kanyang daldalan. Tunog ng mga kubyertos. Amoy ng ulam. Nakaupo si Tanya malapit sa balkonahe, hindi iyon ang pwesto niya talaga. Kinuha ni Mama Maria ang master seat. Sa kanan nito ay si Jason, sa kaliwa ay si Tita Flor. Sa harap ni Tanya ay may isang simpleng puting pinggan at kubyertos, pero ang tingin ng lahat ay nakapako sa kanya. Hinihintay siyang sumuko. Itinaas ni Mama Maria ang kanyang baso. Inimbitahan ko kayo ngayon para kumain at para pag-usapan ang mga bagong patakaran ng bahay ni na Christian at Tanya. May mga tumango. Tama lang yan. Kailangan talaga ng gabay ng mga matatanda. Sausaw naman si Tita Flor. Ikaw talaga, Maria. Masyado kang nag-aalala sa kanila. Ang mga bata ngayon, sarili lang ang iniisip, walang pakialam sa pamilya. Hindi kumibo si Tanya. Nakapatong ang phone niya sa kandungan niya. Bukas ang recorder. Binaba ni Mama Maria ang baso at inabot ang unang papeles. Tanya, pirmahan mo na to. Pinapatunayan lang nito na ang kondo ay conjugal property niyo. Next week na nating asikasuhin yung title transfer. Tanong ni Tanya. Paano kung hindi ako pumirma? Tumawa si Mama Maria. Pipirma ka. Manugang kita. Ang pagiging asawa ay hindi nangangahulugang sayo lang ang lahat.
Bumigat ang atmosfera. Inusog ni Jason ang ballpen palapit kay Tanya. Ate, wag ka nang matigas. Pag na-approve ang loan at nakapagtayo ako ng business, tutulungan ko din kayo. Tinitigan siya ni Tanya. Anong pambayad mo sa loan? Nawala ang ngiti ni Jason. Hindi pa nga nagsisimula? Iniisip mo na agad na hindi ko mababayaran? Tinanong ko kung saan manggagaling ang pambayad. Pinaglaruan ni Jason ang ballpen. Stable naman ang sahod ni kuya. Tsaka nandito naman ang kondo. Hindi matatakot ang bangko. Sobrang diretsahan ng sagot ni Jason na napatigil sa pagkain ang dalawang kamag-anak. Sinamaan ng tingin ni Mama Maria si Jason at humarap kay Tanya. Magaspang man magsalita, pero may punto siya. Ang bahay, nakatayo lang yan. Ang pamilya, buhay. Hindi mo pwedeng hayaang maghirap ang bayaw mo. Tumingin si Tanya. Kaya ang solusyon nyo, ipang-utang ang bahay ko? Dumilim ang mukha ni Mama Maria. Anong bahay ko? Pumasok ka sa pamilya Lopez. Huwag mong sabihing sayo lang yan. Sumingit si Tita Flor. Tanya, huwag kang masyadong kalkulado. Pag hindi ka pumirma ngayon, pangit ang magiging chismis sa labas. Tipid na ngumiti si Tanya. Sinong magkakalat ng chismis? Natameme si Tita Flor at uminom na lang ng tubig. Nawalan na ng pasensya si Mama Maria. Kinuha niya ang ikalawang papel, ang mortgage guarantor consent, at ibinagsak sa harap ni Tanya. Pirma, parang utos ng reyna. Hindi hinawakan ni Tanya ang ballpen. Hihintayin ko si Christian. Ngumisi ang biyenan. Kahit dumating siya, pipilitin ka rin niyang pumirma. E di hintayin nating dumating siya. Tinapik ni Mama Maria ang mesa ng 2 beses. Bigla siyang tumayo at nanahimik ang buong sala. Lumapit siya kay Tanya at inabot ang pinggan nito na wala pang lamang kanin. Padabog niyang kinuha ang pinggan at kubyertos at nilapag sa kabilang bakanting upuan. Malakas ang boses niya, rinig ng lahat. Kung walang pirma, huwag kang kumain ng kanin ng mga Lopez. Para bang napos ang buong kwarto. Nag-angat ng tingin si Chloe. Nakita ang tuwa sa mata ni Jason. Si Tita Flor ay nagkunwaring kumukuha ng ulam. Nakaupo lang si Tanya. Nakapatong ang kamay sa tuhod. Hindi niya pinilit na bawiin ang pinggan. Akala ni Mama Maria ay napasuko na niya si Tanya. Kinuha niya ang ballpen at inilagay sa kamay ng manugang. Pirmahan mo, ibabalik ko ang pinggan mo. Tiningnan ni Tanya ang ballpen. Isang itim na ballpen na may logo ng Global Finance. Nahulog ang huling piraso ng puzzle sa isip niya. Pati pala ballpen, galing na sa ahensya. Yumuko si Mama Maria at bumulong. Tanya, wag mo kong piliting ipahiya ka. Maraming tao. Kung hindi ka pipirma, huwag ka nang umasang makakapasok ka pa sa bahay namin. Nag-angat ng tingin si Tanya. Bahay ko to. Tumawa si Mama Maria. Kung wala ang anak ko, tingin mo makakatira ka dito? Eksakto pagkasabi noon, tumunog ang doorbell. Lahat ay napatingin sa pinto. Napakunot noo si Mama Maria. Sino yan? Tumayo si Tanya at binuksan ang pinto. Nakatayo doon si Christian. Nakasuot ng madilim na jacket, may bitbit na folder sa isang kamay at asul na dokumento, CCT, sa kabila. Nakita niya ang bakanteng pwesto ni Tanya, ang inalis na pinggan, at ang 3 papeles sa ibabaw ng mesa. Walang nagsalita. Si Mama Maria ang unang bumasag ng katahimikan. Christian, buti dumating ka. Napakatigas ng ulo ng asawa mo, pagsabihan mo nga. Hindi siya tiningnan ni Christian. Lumapit siya kay Tanya, kinuha ang ballpen sa kamay nito, at ibinalik sa mesa. Pagkatapos, itinaas niya ang hawak niyang orihinal na condominium certificate of title. Hindi pa nakakabawi ng ngiti si Mama Maria ng, bam! Pabagsak na nilapag ni Christian ang titulo sa gitna ng hapagkainan. Sakto sa ibabaw ng 3 papeles, tinakpan ang mga espasyo para sa pirma. Binuksan niya ang unang pahina ng titulo. Owner's name, Tanya Lopez. Conjugal, single, single, conjugal, single, conjugal, single, conjugal, single, conjugal, 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 single, conjugal, 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 conjugal,
conjugal, conjugal, conjugal, conjugal. Naglabas pa siya ng mga resibo mula sa folder. Contract to sell, bago sila kinasal, bank statements ng down payment ng mga magulang ni Tanya, at notarized affidavit ng pagmamay-ari. Lahat ay nakapetsa bago ang kasal nila. Tinitigan ni Christian si Mama Maria. Diniina ng bawat salita. Sa kanya ang bahay. Kayo lang ang bisita. Naging bato ang mukha ni Mama Maria. Nabitawan ni Jason ang ballpen na hawak niya. Napanganga si Tita Flor. Bago pa sila makapagsalita, nilabas ni Christian ang phone niya at pinlay ang unang recording. Nang marinig ang boses, hindi takot ang unang reaksyon ni Mama Maria kundi tawa. Hinawakan niya ang mesa. Tinatapangan mo ako gamit ang papel na yan? Christian, huwag kang magpaloko sa asawa mo. Pareho kayong nakatira diyan kaya may karapatan ka. Hindi nagalit si Christian. Tinulak niya ng konti ang titulo palapit sa ina. Ma, basahin mong mabuti. Maliwanag ang ilaw, nakatapat sa salitang exclusive property na parang pader na naghihiwalay sa kanila. Napasungaw ang mga kamag-anak para makita. Tumigil ang baso ni Tita Flor sa ere. Sinubukang hilahin ni Jason ang 3 papeles, pero pinigilan iyon ni Christian. Huwag kang malikot, sabi ni Christian kay Jason, kaya napaurong ito. Tumingin si Christian sa mesa. Hindi siya pipirma dito. Sumabat si Mama Maria. Bakit ikaw ang nagdedesisyon para sa kanya? Dahil hindi rin ako pipirma, sagot ni Christian. Tinulak niya ang ballpen ng Global Finance. Ang isabak ang bahay ng asawa ko para pautangin si Jason. Kung sinong nakaisip niyan, siya ang magbayad. Sa loob ng ilang salita, nawalan ng kwenta ang 3 papeles. Naglaho na rin ang ngiti ni Mama Maria. Christian, ganyan ka ba makipag-usap sa nanay mo? Sinasabi ko lang ang totoo, sagot ni Christian habang pinapakita ang contract to sell. Binili ito ni Tanya 8 buwan bago kami ikasal. Galing sa magulang niya ang down payment. Sa account niya kinakaltas ang monthly. Wala akong binabayaran sa bahay na to. Tumingin siya sa mga kamag-anak. Sino sa inyo ang nagsabing bahay ito ng mga Lopez? Ilabas niyo ang resibo niyo. Tahimik ang hapagkainan. Ibinalik ng dahan-dahan ng isang tiyuhin ang kanyang kubyerto sa plato. Tumawa ng pilit si Tita Flor. Nakinig lang kami sa sinabi ni Maria eh. Tiningnan siya ni Tanya. Kaya ngayon po ba? Malinaw na? Nagkibit balikat si Tita Flor at hindi na umimik. Hindi pa rin makapaniwala si Mama Maria. Kahit pa, dito kayo nakatira pagkatapos ikasal. Anak kita, wala ka man lang bang bahagi dito? Tinitigan siya ni Christian. Ang tumira ay iba sa pag-angkin. Tumigil siya sandali. Ang pagiging pamilya ay hindi rin nangangahulugang may karapatan na sa ari-arian. Bagamat hindi malakas ang boses niya, parang sampal iyon sa mukha ng bawat isa. Nagsimulang manginig ang mga daliri ni Mama Maria. Humarap siya kay Tanya. Masaya ka na? Pinahiya mo ako sa harap ng anak ko. Hindi sumagot si Tanya. Si Christian ang nagsalita. Hindi siya ang nagpahiya sa'yo, Ma. Ikaw mismo ang naglagay ng mukha mo sa titulo ng ibang tao. Napasinghap ang ilang kamag-anak. Pumangit ang ekspresyon ni Mama Maria. Sinubukan niyang magduda. Hindi ko naiintindihan ang mga yan. Kung anong sabihin niyo, yun na lang. Malay ko ba kung peke yang titulo na yan? Inilapag ni Christian ang phone niya. Sa screen, naka-open ang LRA, Land Registration Authority, inquiry portal na nagpapatunay na tugma ang impormasyon sa titulo. Eksakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Atiyu Sara. Naka-business casual siya at may hawak na attaché case. Naghintay siya sa labas hanggang sa moment na ito. Tumango siya sa lahat ng tao sa loob. Cape, ako po si Ati. Sara, kaibigan at legal counsel ni Tanya. Hindi po ako makikialam sa away pamilya niyo. Nandito lang ako bilang legal na saksi. Nilapag niya ang isang kopya ng verification form sa tabi ng titulo. Ang pangalan ng may-ari, petsa ng acquisition, at conjugal status ay tugma sa Registry of Deeds. Napalunok si Mama Maria, nawala na ang pagyayabang niya at napalitan ng kaba, pero nagmatigas pa rin siya. Kahit sa kanya yan, ano ngayon? Nanay ako ni Christian. Titira lang ako ng ilang araw at magpapakain. Kailangan pa ng permiso niya. Tiningnan ni Christian ang sala. Sikip na sikip dahil sa 2 mesa. Ang center table ni Tanya nasa labas. Sa tabi ng shoe rack, nandyan ang mga kahon ni Jason. Pwedeng pag-usapan ang pagtira ng ilang araw. Sagot ni Christian. Pero ang palihim na mag-duplicate ng susi, mag-apply ng RFID, magdala ng tao para itour ang bahay,
at gamitin ang titulo niya para mag-apply ng loan. Panghihimasok yon. Nanlaki ang mata ni Mama Maria. Anong loan? Huwag kang gumawa ng kwento. Pinlay ni Christian ang audio recording sa phone. Unang tumunog ang boses sa kusina. Pagkalagay ng pangalan niya, isasangla natin ng saglit. Walang nangahas na umubo sa sala. Bumilis ang tibok ng puso ng lahat. Namula-mula leeg hanggang tainga si Jason. Nagdahilan pa ito. Kuya, nagbibiro lang si Mama noon. Nagpaplano pa lang naman. Ba't nyo ni-record? Sa wakas, nagsalita na si Tanya. Nang ilatag nyo sa harap ko ang papel para pirmahan, hindi na yon biro. Itinaas niya ang mortgage guarantor consent. Nakahanda na ang espasyo para sa pirma ko. Pati ang ballpen galing sa agent. Tapos sasabihin mo nagbibiro lang? Hindi makapagsalita si Jason. Pinlay ulit ni Christian ang ikalawang recording ang tawag mula sa Global Finance. Gagamitin pong collateral ang kondo sa Ortigas. Si Mr. Jason Lopez po ang contact person. Hindi lang kaba ang naramdaman ni Mama Maria kundi takot. Napahawak siya sa sandalan ng upuan. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi nila. Tinitigan siya ni Christian. Hindi mo alam? Bakit mo siya pinipilit pumirma ngayon? Natameme si Mama Maria. Kumagat siya sa labi at tumingin kay Jason, pero umiwas ng tingin ng anak. Ang pansamantalang alyansa ng mag-ina ay nasira dahil sa mga ebidensya. Kinuha ni Christian ang 3 papel at nilagay sa folder ni Ate Sara. Itatago namin to bilang ebidensya. Nanginig ang boses ni Mama Maria. Christian, idedemanda mo ang nanay mo nang dahil sa kanya. Matalim ang tingin ni Christian. Wala akong idedemanda. Sinasabi ko lang sa'yo na wag mong gamiting lisensya ang pagiging nanay mo para manlamang. Parang bumagsak ang temperatura sa kwarto. Sa wakas ay narealize ni Mama Maria na hindi umuwi si Christian para kumbinsihin si Tanya, kundi para kampihan ito. Naglabas si Ate Sara ng isa pang papel, isang demand letter. Tiningnan niya si Jason. Hindi po ito para kay Ma'am Maria, para po ito kay Mr. Jason Lopez. Nanginig ang balikat ni Jason. Tinitigan niya ang letter at nagmatigas pa rin. Para saan to? Wala pa naman akong nakukuhang pera. Inusog ni Ate Sara ang papel sa harap niya. Ang pagkuha ng pera ay next step pa. Ang inaaksyonan natin ngayon ay ang pag-submit mo ng IDs ng may-ari nang walang permiso niya para gamitin sa loan application. Pinagpawisan si Jason at pilit na tumawa. Ati, wag mo naman akong takutin. Nagtanong-tanong lang naman ako ng proseso sa loan. Binuksan ni Tanya ang kanyang phone at pinakita ang screenshots mula sa admin. Unang picture, sinusubukan mo ang susi. Pangalawa, chine-check nyo ng girlfriend mo ang unit number. Pangatlo, logbook na nag-apply ka ng RFID. Nagtatanong ka lang ng proseso, kailangan bang pumasok ka sa kondo ko? Nawala ang tawa ni Jason. Tumingin siya kay Chloe. Pangit din ang ekspresyon ni Chloe. Dahan-dahan niyang binalik ang invitation card sa bag niya. Nakakuyom ang mga kamao niya. May nilabas ulit si Christian, isang bank transfer receipt. Ito pa, nang makita ito ni Jason, biglang nag-iba ang mukha niya. Isa itong transfer na nagkakahalaga ng 80,000 pesos, 3 buwan na ang nakakaraan. Sender, Christian. Receiver, Jason. Remarks, loan for wedding, business. Pinahiram namin ni Tanya ang perang to sa'yo bilang mag-asawa, sabi ni Christian. Hindi niya ko pinigilan dahil kapatid kita. Bumaba ang boses ni Jason. Kuya, babayaran ko naman yun eh. Sabi ko lang wala pa akong pera last week. Pero ngayon, plano mong isabak ang bahay niya para umutang ng 800,000? Bawi ni Christian. Napalunok si Jason. Pag nagbukas naman yung franchise ko, kikita ako. Hindi pa nga nagbubukas. Sigaw ni Christian. Natahimik si Jason. Nilapag ni Christian ang isang promissory note sa harap niya. Ang 80,000 na yan, 6 months mo babayaran based sa pinag-usapan. Dahil nag-delay ka, pipirma ka ngayon na babayaran mo ito. Pumagitna si Mama Maria. Christian, gipit na nga kapatid mo. Pinagbabayad mo pa! Ma, ang utang, binabayaran. Hindi yan pamimilit, sagot ni Christian. Suminggit si Tanya. Ang tawag sa pamimilit ay kapag ginamit mo ang bahay ng iba para pambayad sa utang mo. May isang kamag-anak na bumulong. May tama siya doon. Si Tita Flor ay uminom lang ulit at hindi na nakialam. Nag-iba na ang ihip ng hangin. Nanginginig na kinuha ni Jason ang ballpen. Muntik na niyang mabutas ang papel sa sobrang diin ng pirma niya. Masaya na kayo? Hindi nagpa-apekto si Christian. Ang first payment na 20,000, next Friday dapat pumasok.
Pagkatapos, hulugan every month. Nagulat si Jason. Saan ako kukuha ng 20,000? Tinitigan siya ni Christian. Yung down payment sa catering nyo, bawiin mo. Yung bago mong kotse na huhulugan pa lang, i-cancel mo. Bilang lalaki, unahin mo ang utang bago ang porma. Pagkarinig nito, hindi na nakapagpigil si Chloe. Jason, ang sabi mo sa akin suportado ka ng kuya at ate mo sa pag-franchise. Sabi mo ibibigay sa'yo itong kondo. Wala ka palang binabayaran sa 80,000 na utang mo? Namutla si Jason. Chloe, magpapaliwanag ako. Umatras si Chloe. Nahulog ang strap ng bag niya pero mabilis niyang binalik. Binigyan mo pa ng invitation card ang parents ko. Pinagyabang mo pa na sa Ortigas tayo titira pagkasal. Anong karapatan mo sa kondo na to? Lahat ng sa kuya ko, sa akin na rin. Pabulong na sagot ni Jason. Tiningnan siya ni Tanya. Ang sa kuya mo ay hindi sayo. Dugtong ni Christian. Lalong-lalo na, hindi sa akin to. Namula ang mata ni Chloe pero hindi siya umiyak. Huminga siya ng malalim, kinuha ang invitation card sa bag at nilapag sa mesa. Pag-iisipan ko ulit ang kasal na to. Nagpanik si Jason. Chloe, kaya kong tanggapin na wala kang pera ngayon. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Chloe. Pero hindi ko kayang tanggapin na gagamitin mo ang bahay ng iba para paasahin ako. Tinalikuran niya si Jason at naglakad palabas. Sinundan siya ni Jason ng 2 hakbang pero tumigil ito. Wala siyang mukhang maihaharap sa labas. Ang ikalawang isinabak ay si Tita Flor. Tiningnan siya ni Ati. Sarah, Tita Flor, ilang beses po kayong nag-post ng paninira kay Ma'am Tanya sa group chat? Sinasabing ninanakaw niya ang ari-arian ng Lopez at hindi rumerespeto sa nakatatanda. Naka-screenshot na po iyon. Nanginig ang kamay ni Tita Flor. Natapon ang konting tubig sa baso niya. Nag-comment lang naman ako WA. Pinakita ni Tanya ang screenshots ng GC. Ang nag-comment lang, nakita ng 30 plus members sa group. Pwede akong masira doon. Nilapag niya ang phone sa harap nito. Mag-clarify po kayo ngayon sa GC. Sabihin niyo kung kanino talaga ang bahay at kung sino talaga ang namimilit pumirma ngayon. Tumingin si Tita Flor kay Mama Maria para humingi ng saklolo, pero hindi siya tiningnan ng matanda. Wala ni isa ang gustong sumalo sa kahihiyan. Kinagat ni Tita Flor ang labi niya at nag-type sa phone niya. Binura ng 2 beses bago na send. Correction lang po, tungkol sa kondo. Yung kondo po sa Ortigas ay personal na binili ni Tanya bago sila kinasal. Walang binigay na down payment ang pamilya natin. Ngayon sa salusalo, may issue sa sangla. Hindi dapat pilitin si Tanya kung ayaw niya. Tahimik sa GC ng ilang segundo. Tapos may nag-reply. Ganun po ba? May isa pang tita na nag-comment, nakakahiya naman pala yung sinabi ko kanina na kinukuha niya ang bahay ng asawa niya. Namutla si Tita Flor. Hindi na siya pinansin ni Tanya. Nakuha na niya ang layunin niya minsan. Ang mga mahilig makisawsaw ay kailangan lang maturuan ng leksyon na mag-retract sa publiko. Ang pangatlo ay si Mama Maria, pero hindi nagmadali si Christian. Tumayo muna siya, nilapitan ang bakanteng upuan at kinuha ang pinggan ni Tanya na itinabi kanina. Dahan-dahan niya itong ibinalik sa harap ni Tanya. Ang paglapat ng pinggan sa mesa ay hindi malakas, pero parang mas dumagundong pa kaysa nang tanggalin ito ni Mama Maria. Inilagyan niya ito ng sabaw. Kumain ka na muna. Tiningnan ni Tanya ang pinggan. Bumigat ang dibdib niya. Kinuha ang kutsara at humigop ng sabaw. Sa oras na yon, bumalik na sa orihinal na may-ari ang kontrol sa bahay. Biglang tumunog ulit ang doorbell. Tiningnan ni Atiyo. Sara ang phone niya. Baka yung agent yan mula sa loan company. Napaigtad si Mama Maria. Napatingala si Jason. Binuksan ni Christian ang pinto. Isang lalaking naka-polo shirt at may dalang briefcase ang nasa labas. Pagkakita niya sa dami ng tao, na-awkward siya. Nandyan po ba si Mr. Jason Lopez? Ako po si Mr. Torres. Usapan po kasi isasubmit ko yung supplementary documents ng may-ari ngayon para sa pirmahan. Dumilim ang mukha ni Jason. Bakit ka nandito? Nagulat si Mr. Torres. Di ba po sabi niyo nandito ang may-ari at pipirma siya ngayon? Parang naging susi ang linyang iyon na nagbukas sa huling pinto ng kasinungalingan. Tumingin ang buong pamilya kay Jason. Pilit sumingit si Mama Maria. Huwag kang gumawa ng kwento. Naramdaman ni Mr. Torres na may mali. Sumusunod lang po ako sa instruction. Hindi po aandar ang loan kung walang basbas ng mismong may-ari ng kondo.
Lumapit si Atin Sara. Ako po ang legal counsel ni Tanya. Pwede niyo po bang ipaliwanag kung ano ang mga dokumentong binigay sa inyo? Tumingin si Mr. Torres kay Jason at Mama Maria. Pinagpawisan ng malapot si Jason. Mr. Torres, sa ibang araw na lang. W.Al. Hinarangan ni Christian ang pinto. Wag nang ipagbukas. Nandito na rin lang tayo lahat. Kinuha ni Mr. Torres mula sa bag niya ang mga kopya. Sa pre-approval po, may photocopy ng titulo, ID ng may-ari, ID ng asawa, at preliminary guarantor consent form. Lumapit si Tanya. Patingin nga ng ID ko na binigay niyo. Nag-alangan si Mr. Torres. Sabi ni Atin Sara. Karapatan niyang makita kung paano ginamit ang personal details niya. Pagkaabot ng ID, napangiti si Tanya. Makikita sa ilalim ng ID ang watermark, for condo admin file only, not valid for other purposes. Itinaas ni Tanya ang papel. Ito yung ID na binigay ko sa condo admin para sa registration. Nakatago ito sa drawer sa kwarto. Tiningnan niya si Mama Maria. Ma, paano napunta to kay Jason? Umiwas ng tingin si Mama Maria. Hindi ko alam. Hindi na nakipagtalo si Tanya. Binuksan niya ang text mula sa admin. Miyerkules ng hapon. May naghalungkat sa drawer. Biyernes. Sinubukan ni Jason na pumasok gamit ang susi. Ngayon, nagdala ang agent ng papeles na may watermark. Tumayo si Mr. Torres, namumutla. Sir Jason, sabi niyo po authorized kayo ng may-ari? Basa na ng pawis ang noo ni Jason. Hinila niya ang kwelyo niya. Sabi ng mama ko pwede daw. Nang marinig ito ni Mama Maria, tiningnan niya ng masama ang anak. Ang mag-inang nagtulungan kanina na pahirapan si Tanya, ngayon ay nagtuturuan na. Nawawala ang alyansa pagdating sa pansariling kaligtasan. Pinikturan ni Atinio. Sara ang dokumento at hinarap si Mr. Dagiter 9. Naganal kabi ka lang na. Torres, paki-terminate po ang process ngayon din. Wala pong pahintulot ang may-ari. Mabilis na nag-login si Mr. Torres sa tablet niya at ni-reject ang application. Okay na po, rejected na. Itatabi na po namin ang hard copies. Tumango si Atin Sara. Bago umalis, lumingon si Mr. Torres kay Jason. Sir, sa susunod, make sure na nandyan ang may-ari. Ayaw po naming makasuhan. Mas masakit pa ito kaysa sa direktang sampal. Pagkasara ng pinto, naglabas ng isa pang dokumento si Christian. May huling pasabog pa siya. Ngumiwi ang labi ni Mama Maria. Ano na naman yan? Tumingin si Christian kay Jason. Sabi mo, magfa-franchise ka kaya kailangan ng puhunan. Chinek ko yung franchise agreement mo. Ang account name sa down payment receipt, hindi pangalan ng kumpanya, kundi isang personal account. Nanigas si Jason. Tumingin din si Tanya, ito pala ang sinasabi ni Christian na nahanap niya noong Huwebes. Paliwanag ni Ati. Sarah, hindi yan official franchise contract. Parang nagbenta lang ng slot ang isang tao sa'yo. Scammer yan. Ibig sabihin, hindi pa man sigurado ang negosyo, gusto mo nang isugal ang 800,000 pesos na collateral ng bahay ng iba? Nawalan ng kulay ang mukha ni Jason. Gusto ko lang naman sumugal. Kung susugal ka, gamitin mo sarili mong pera. Wag bahay ng iba, diin ni Christian. Hindi na napigilan ni Mama Maria na umiyak-iyak ng inis at hiya. Walang luha. Puro kayo atake kay Jason. Kapatid mo yan, Christian. May trabaho ka, may asawa, may bahay. Siya wala. Tinutulungan ko lang siya. Masama ba? Hindi lumambot si Christian. Pwedeng tulungan, gamit ang sarili mong pera, hindi yung kondo ni Tanya. At mas lalong hindi mo pwedeng gamitin ang kasal ko bilang bayad. Natigilan si Mama Maria. Nagpatuloy si Christian. Mula nang makasal kami, pinatira ka ni Tanya dito. Binibilhan ka ng gamot. Laging nagbibigay sa'yo ng regalo. Wala siyang utang na loob sa pamilya Lopez. Tinuro niya ang pinggan sa mesa. Inagaw mo ang kanin niya kanina. Inagaw mo ang dignidad niya. Pero sa bahay na to, siya lang ang pinakamay karapatang kumain. Yumuko ang lahat ng kamag-anak. Nakakahiya dahil kanina ay hinayaan lang nila si Tanya. Ngayon, nagmukha silang mga tanga. Wala nang magawa si Mama Maria kaya nilabas niya ang huling alas niya. Sige, ang gagaling nyo. Christian, simula ngayon, huwag ka nang umasa sa akin. Ang payroll ATM mo, nasa akin pa rin. Lahat ng sweldo mo hindi ko ibibigay sa'yo. Nanlamig ang mata ni Christian. Ma, sa wakas dumating din tayo dyan. Inakala ng matanda na matatakot ang anak niya.
Pero naglabas si Christian ng isang maliit na resibo galing sa bangko. Isang change of account, lost card request. Kahapon ko pa inayos ang payroll ko sa opisina at bangko. Nakat na ang ATM card na hawak mo. Kalmadong sabi ni Christian. Halos masakal si Mama Maria sa gulat. Kailan mo pa ginawa yan? Yung ATM mo na ginagamit natin pambayad sa car loan ni Jason? Ako ang nanay mo. Anong masama kung ako humawak ng pera mo? Ang paghawak ay hindi pag-ubos. Sagot ni Christian. Lagi kitang pinapadalhan ng allowance. Pero simula ngayon, hindi na dadaan sa'yo ang sweldo ko. Nilapag niya ang isang pirasong papel. Ang allowance mo buwan-buwan, 3,000 pesos na lang. Ibabawas diyan ang ipapadala sa account mo. Pag may sakit, ako magbabayad depende sa reseta. Nanginginig na ang labi ni Mama Maria. Tinataboy mo ba ako? Gumagawa ako ng boundary, sagot ni Christian. Nakahinga ng maluwag si Tanya. Hindi pala puputulin ni Christian ang relasyon nila bilang pamilya, ginagawa lang niya itong malinaw. Dahil ang malabong usapang pamilya ay nagiging butas para abusuhin ang isa't isa. Bumulong si Tita Flor, Maria, malaki na rin yung 3,000. Sinamaan siya ng tingin ng matanda, kaya napatahimik siya. Tapos nag-vibrate ang phone ni Tita Flor. Ang comment niya sa GC kanina na nagko-correct sa issue ng titulo, na i-forward ng iba at marami nang nag-reply. Kung kay Tanya naman pala talaga, wag pilitin yung tao. Masyadong abusado naman yung ganon. Ang bawat comment sa GC ay parang hanging sumasampal sa mukha ni Mama Maria. Gumuho na ang pinaka-iniingatan niyang mukha sa harap ng pamilya. Tapos na si Christian, si Ati. Sara naman ang humarap. Naglabas siya ng turnover of keys and move-out notice. Ma'am Maria, dahil kayo po ay bisita at hindi residente, at wala kayong basbas ng may-ari ng bahay, kailangan nyo na pong ipack ang mga gamit nyo before 10 p.m. ngayong gabi at i-turnover ang lahat ng susi. Nanlaki ang mata ni Mama Maria. Papalayasin nyo ako sa bahay ng anak ko? Sumagot si Tanya. Pwedeng bumisita kay Christian, pero hindi pwedeng palihim na lumipat. Sumingit din si Christian. Ma, ang bahay na to ay kay Tanya. Nakatira ako dito dahil asawa niya ko at pumayag siya. Wala nang nagawa si Mama Maria. Tumingin siya sa mga kamag-anak para humingi ng saklolo, pero nag-iwasan sila ng tingin. Wala na silang karapatang magsalita? Dahil nakalapag na sa mesa ang titulo at ang batas. Bumulong si Jason. Ma, uwi na muna tayo. Tiningnan siya ng masama ni Mama Maria galit na galit sa kahihiyan. Hindi na makatingin si Jason. Umuwi na si Chloe at naiwan ang wedding invitation. Kinuha ni Jason ang promissory note niya at naglakad papunta sa guest room para kunin ang mga kahon niya. Nakakahiya ang bawat pagbitbit niya ng kahon habang nakatingin ang lahat. Nang buhatin niya ang huling kahon, may nahulog na flyer mula sa ilalim. Fast ROI. Franchise now. Pinulot ito ni Tanya at pinatong sa kahon. Walang fast ROI, return of investment na madaling makuha. Hindi na sumagot si Jason. Alas, 9:20 p.m. Tiklop na ang unang round table. Alas, 9:40 p.m. Nilabas na ang pangalawang mesa. Unti-unting lumitaw ang ganda ng kondo. Ang pinto, puno ng mga bagahe ni Mama Maria. Nakatayo sa pinto si Mama Maria. Nilabas niya ang susi mula sa bulsa niya at inihagis sa ibabaw ng shoe rack. Tumunog ang bakal. Tiningnan ni Tanya ang susi at nagtanong ng mahinahon. Wala na po bang ibang kopya? Napaigtad si Mama Maria. Wala na! Tiningnan siya ni Christian. Ma, wag mo na kong piliting i-check ang CCTV ng admin. Huminto sandali si Mama Maria bago napilitang maglabas ng isa pang susi. Sa ilalim ng bag niya yung susi na may kasama pang lumang keychain na pag-aari ni Tanya. Binagsak niya ito ng medyo malakas sa cabinet. Masaya ka na? Kinuha ni Tanya ang mga susi. Ito lang po ang basic boundary natin. Eksaktong 10:00 p.m. Umalis sina Mama Maria at Jason. Dala-dala ni Jason ang mabigat niyang kahon. Bago umalis si Tita Flor, bumulong siya kay Tanya. Send siya na sa group chat ha. Wag na pong mag-explain. Okay na po yung proof sa GC. Malamig na sagot ni Tanya. Umuwi si Tita Flor nang nakayuko. Pagkasara ng pinto, naiwan na lang sina Tanya, Christian, at Atty. Sara. Nilagay ni Sara ang lahat ng papeles sa folder niya. Bukas ng umaga, sasamahan ko kayong magpanotaryo at mag-file ng incident report sa pulis at admin para safe na walang makakagamit ng details niya. Salamat Sara, sabi ni Christian. Ngumiti si Sara. Wala yon.
Si Tanya ang pinakanapagod sa pagtitimpi. Tumungo si Tanya sa mesa at kinuha ang pinggan niya. Nandoon pa ang konting sabaw. Dinala niya sa lababo at hinugasan. Ang tunog ng tubig ay parang naghuhugas ng lahat ng stress. Nakatayo sa likod niya si Christian. Sorry, Tanya. Sinarado niya ang gripo. Huwag kang mag-sorry para sa kanila. Sorry dahil pinabayaan kitang saluhin lahat ng tumag-isa ng matagal, sabi ni Christian. Nilagay ni Tanya ang pinggan sa dish rack, kaya nga kailangan mong linisin ng tuluyan ang mga naiwan. Tumango si Christian. Gagawin ko. Kinabukasan ng 9:00 a.m., pumunta silang tatlo sa bangko para kausapin ang manager at ilagay ang account sa high-risk alert kapag may ibang gumamit. Pagdating nila sa condo admin, pina-deactivate at hiningian ng bagong requirement si Tanya para sa RFID. Kapag may nag-apply po ulit for access, itatawag po namin agad sa inyo, ma'am, sabi ng admin. Ang pagkapanalo ay hindi lang sa salita kundi sa pagbago ng pangalan sa system, sa paglinis ng RFID records, sa pag-terminate ng loan, at sa pag-oobliga kay Jason sa promissory note. Pati yung masamang tingin ng mga kamag-anak sa GC na ibalik sa tama. Noong hapon, nag-transfer si Jason ng 20,000 pesos para sa first payment ng utang niya. May nakasulat na loan payment. Pinadala ni Christian ang screenshot kay Tanya. Simula pa lang yon. Kinagabihan, nag-post si Tita Flor ng mahabang clarification sa GC ng Pamilya Lopez, sinabing walang down payment ang pamilya sa bahay at walang karapatang ipilit ang loan kay Tanya. Ilang matatanda sa GC ay nag-message kay Tanya para humingi ng pasensya. Nireplyan lang ito ni Tanya ng salamat sa pag-intindi. Hindi niya kailangang maging paborito ng lahat. Kailangan lang niya silang matutong matakot na manghusga na walang basehan. Binalik ni Christian ang orihinal na titulo ng kondo sa loob ng safety vault at nilock ito ni Tanya. Narinig niya ang lagitik ng vault. Alam niyang sa kanya na talaga ulit ang bahay na to. Hindi dahil hawak niya ang titulo, kundi dahil nakita ng lahat na hindi nila siya kayang tapakan. Miyerkules ng hapon, dumating ulit si Mama Maria. Pero ngayon, hindi niya sinusubukang buksan ang pinto gamit ang susi. Nag-doorbell siya at naghintay sa intercom camera. May dala siyang eco bag. Wala na yung pagmamayabang sa mukha niya. Tiningnan ni Tanya si Christian. Pinindot ni Christian ang intercom. Ma, bakit po? Narinig nila ang boses sa speaker. Kukunin ko lang yung naiwang gamot. Hindi agad nagbukas si Christian. Sana nag-text po kayo. Ibababa ko na lang po. Natigilan si Mama Maria sa labas. Dati, diretso pasok siya. Ngayon, na-realize niyang kailangan talaga dumaan sa doorbell. Kinuha ni Tanya ang mga gamot, pati ang isang lumang suklay at scarf, at inilagay sa eco bag bago ibigay kay Christian. Bumaba si Christian, hindi na sumama si Tanya. Mula sa balkonahe, pinanood niya silang mag-usap sa ground floor. Matagal na nagsalita si Mama Maria. Nakikinig lang si Christian. Inabot niya ang eco bag. Hindi na siya pinilit hilahin ni Mama Maria paakyat sa kondo. Naglakad ito palayo, mabagal at hindi lumilingon. Pagbalik ni Christian, may hawak siyang papel. Pirma ni Mama. Kinuha ito ni Tanya. Baygang 9, isang simpleng sulat na nagsasabing, simula ngayon, magte-text bago bumisita. Hindi gagamit ng RFID. At hindi gagamitin ang titulo ng bahay para sa anumang bagay. Madiin ang pagkakapirma. Mukhang inis na inis ang nagsulat, pero pumirma pa rin siya. Minsan, ang boundaries ay hindi kailangan tanggapin ng maluwag sa dibdib, kailangan lang masunod. Alas, 7:00 ng gabi. Nagluto si Christian ng sinigang. Ang mesa nila ay bumalik na sa pagiging simple. Walang masikip na round tables, walang peking kontrata, at walang nangaagaw ng pwesto. Kumuha si Tanya ng 2 pinggan at inilagay ang isa sa tapat niya at isa sa tapat ni Christian. Nakita ito ni Christian at sinabi, simula ngayon, wala nang magtatanggal ng pinggan mo. Inayos ni Tanya ang kutsara at tinidor niya. At wag mo nang hahayaang may magdesisyon kung saan ko dapat ilagay. Nag-angat ng tingin si Christian. Tinitigan siya ni Tanya. Bahay natin to. Tayo ang nakatira. Tayo rin ang susunod sa sarili nating rules. Tumango si Christian. Oo. Habang kumakain, nag-text si Jason. Kuya, di na muna kami magpapakasal ni Chloe. Maghahanap na muna ako ng regular na trabaho. Babayaran ko utang ko buwan-buwan. Pinakita ito ni Christian kay Tanya. Sabi ni Tanya. Sana nga panindigan niya. Nag-reply si Christian kay Jason ng, sige,
Sundin mo ang kasunduan. Walang sermon, walang pangungunsinte, dahil naintindihan na sa wakas ni Jason na hindi niya pwedeng gawing safety net ang kapatid niya. Nag-text din si Mama Maria. Nakuha ko na ang gamot. Yung allowance ko sa susunod na buwan na lang. Nag-reply si Christian. Ipapadala ko on time. Pag masama pakiramdam, mag-text lang. Hindi nakialam si Tanya. Alam niyang kailangan pa rin ni Christian ng ina, pero ibinalik na niya ito sa tamang lugar at hindi na bilang reyna ng pagsasama nilang mag-asawa. Pagkatapos kumain, kinuha ni Tanya ang 3 pekeng papeles at ipinasok sa paper shredder. Ang Family Co-Ownership Agreement, Guarantor Consent, at Elderly Care, na minsang sumubok na kawin ng pag-aari niya, ay nauwi sa maliliit na piraso ng basura. Pinindot niya ang passcode ng vault at sinara ito. Click. Pamilyar at maliwanag ang mga ilaw sa labas ng kondo. Ang bahay na to, kahit hindi mansyon at simpleng 90s kwamen lang sa syudad, ay galing sa pawis ng mga magulang niya at sa sarili niyang paghihirap. May tumawag dito ng bagong bahay ng mga Lopez, ginawa itong collateral, at sinubukang nakawin ng mga kamag-anak gamit ang isang salo-salo. Pero sa huli, bumalik ang lahat sa kung saan dapat nakalagay. Ang titulo ay nasa vault, ang RFID ay nasa bag niya, at ang susi ay hawak nilang 2 lang. Ang 2 pinggan at kubyertos ay maayos na nakaset sa hapagkainan. Umupo si Tanya at sumandok ng mainit na kanin at ulam. Ang pinggan na minsang inagaw ng kanyang biyenan sa harap ng maraming tao ay nakabalik na rin ng tuluyan sa mismong mesa niya. Sa susunod na bumisita ulit ang biyenan niya, magdo-doorbell na ito dahil ang bahay na to ay pag-aari ni Tanya at ang bisita ay bisita lang.